Si Jenny Rose Turalba. Oo nga. Message mo, naiwan ni... Ay, huwag mo yung message. Mali. Shit, naka-record na. Naka-record na yung ano. Huling-huli na yung katangahan ko. Okay. So, now, yung last yung few remaining topics nung Physics 161 ay methods in solving problems involving physical systems. Okay? Okay. Tawag dito. So, yung next methods na i-discuss natin. So, yung calculus of variations, Lagrangian at saka Hamiltonian ay very powerful methods, okay, which you can use para mag-solve nga ng physical systems, and makikita nyo kung gaano sila ka-powerful kasi yung mga equations na ginagamit nyo before can be simplified by means of itong mga methods nito. Okay, so dito sa calculus of variations, ang di-discuss natin ngayong araw, this is a method that leads or that can be used din sa mga succeeding sa Lagrange at saka sa Hamiltonian, okay, na mga equations na pag-aaralan natin next time. Okay, ang isang pinakamagandang example ng pinagagamitan ng calculus of variations ay yung tinatawag na Fermat's principle. Narinig niyo na bang Fermat's principle? Hindi pa? Ngayon niyo pa lang narinig? Ha? Yes, yung sa light. Ano tungkol sa light? Yes. What about yung shortest distance? Sino pang nakarinig ng Fermat's principle? Okay. So, tawag dito, to travel the shortest distance, okay, light actually, tawag dito, takes the shortest amount of time. So it's not about yung distance, shortest distance na tina-travel niya, but it's more about yung time na ni-spend niya, okay, traveling. Okay, and to some extent, parang ganun na rin nangyayari sa di ba, sa tunay na buhay, di ba, dahil sa maraming mga factors, mas gusto natin na tawag dito, makarating sa isang lugar dahil sa traffic or kung ano man, di ba, in the shortest amount of time. Hindi na nagmamatter actually yung distance, right? Tawag dito, ganun din pag pag gusto niyo tapusin yung inyong degree, kahit ano na lang gagawin nyo, di ba, para ma-minimize yung time nyo sa university. Tama? Oh. Okay, so anyway. So joke lang yung mga yun. Walang kinalaman yun sa Fermat's principle. Pero at least analogous siya. So to start with the calculus of variations, ang una nating titignan ay itong tawag dito, itong function na ito. Okay? So the idea here is to find a function between these two endpoints, x1 at saka x2. Okay, between x1 and x2. To find a function, okay, that minimizes, okay, what is called the functional. Okay, so ito okay, is a well, actually lahat ng curves na yan ay functional. Pero dito, tinatawag na functional. Pero dito, merong set of curves, okay, that describes the functional, pero there's only one curve
Okay, there's one function that describes the extremum. Okay, pag sinabing extremum, it's either the maximum value or the minimum value. Compared doon sa mga pinag-aaralan nyo before na optimization, ang tinitignan nyo lang is yung maximum value at a single point. Di ba? Di ba? So pag kumukuha kayo ng derivative to get the minimum or the maximum, you only consider, anong tawag dito, yung result at a single point. So maximum siya at say, at some value of x or some value of y. Pero dito, ang tinitignan dito is yung buong function. Yung, ang tawag dito, yung buong function na, or that describes yung path. Okay? So yun yung difference. So kaya tayo nag-introduce ng bagong ano tawag dito parameter which we call a functional kasi yung functional na yun ay nagde-depend sa isang function na i-minimize at yung functional yung i-minimize natin or i-maximize. Okay? To get the extremum path. Not just a single point but a set of points. Okay? Now, yung functional na yan is symbolized by the letter J, at least dito sa book. Okay? And yung equation that describes the functional is f, the curly brackets, y of x, y prime of x, and then x dx. From yung endpoints na x1 to x2. Okay, now notice na yung J, yung functional ay nagde-depend sa function na f. At yung function na f na yan describes yung set of functions na ito. Okay, na set of paths. Okay, yung function na f describes yung set of paths na yan. Now, yung function na f, okay, ay nagde-depend sa y at saka sa y prime. Okay, so ang dependent ang dependent variables dito ay yung y at saka yung y prime. Pero ang x is not a anong tawag dito, hindi walang pakialam, hindi nagde-depend yung f dun sa x. Okay? So y lang siya at saka sa y prime. Yung y at saka y prime lang nagde-depend sa x. Okay? So tawag dito mas maintindihan niyo ito mamaya pag nag-discuss tayo ng mga examples. Okay. Now yung concept ng functional is not just used dito sa classical mechanics. Pag ginamit na to sa quantum physics, okay, ang tawag na dun sa concept na yon is a density functional theory. Okay, it's a very powerful concept to describe anong tawag dito, quantum mechanical systems. At yun yung research ni Professor Christian Crisostomo, okay, density functional theory. Yun yung postdoc niya at saka yung PhD niya sa DFT, yung tinatawag. Okay. So, paano natin dinidescribe yung F? Okay, so yung F na yan ay dinidescribe natin by means of this or through this function na nakasulat dito. Okay, y of x equal to anong tawag dito? Alpha n of x. Okay, now at the endpoints x1 saka x2, so yung parameter na n, okay, or eta, okay, at the endpoints, okay, ay dapat equal to 0. Okay, bakit siya dapat equal to 0? Kasi, so let's say, yes, so let's say y of alpha x is equal to yung function na y of 0x plus alpha n x. Okay, so essentially yan lang yan, yung naka-box lang na yan, ano. Nilagyan ko lang nilagyan ko lang nitong parameters na ito. Dinagdagan ko lang yan ng alpha para lang masabi natin na yung y nagde-dependent sa alpha. But it's essentially this exact same equation dito na naka-box. Okay, so at x1 yung n at x1 and x2 yung nx saka xy equal to 0, which means na ang y alpha at x1
ay equal lang sa y0 at x1. Okay, which would make sense kasi kung ito yung y alpha, okay, itong graph na ito, at ito naman yung y0, okay, dapat dito equal sila. Right? And magiging equal lang sila pag yung nx, pag itong nx na ito is 0 at x1. Okay? Similarly, dito sa point na ito yung y of alpha at ito naman yung y of 0. Okay? At this point, yung y of alpha is equal to y of 0. Okay? So, yung y of alpha x2 and y of 0 x2 ay equal. Okay, according dito sa graph. Okay? Dun sa point na yan. So ibig sabihin, the only way for that to happen is for this condition to be true. Okay? Okay. Now yung alpha is just some parameter that we introduce para ma-minimize natin yung functional. Okay, so we want and introduce natin siya sa tabi nitong function na n. Kasi yung n na yan, okay, yan yung ina-add nyo dun sa original na function na y of 0 x, okay, para magbago, okay, para magkaroon ng ibang curves or ibang paths, di ba? Kasi kung titignan nyo rito, ito yung y of 0, okay, and pag nagdagdag tayo ng n, okay, ito yung isang value niya, okay, for a particular value of alpha. Pag pinalitan natin yung alpha, ito naman yung value niya. Okay, kung papalitan mo yung alpha, okay, magkakaroon siya ng maraming paths. Okay, so we to use yung alpha na yon para ma-minimize natin yung functional na j. So essentially, ang gusto natin mangyari is we are taking the derivative of j with respect to alpha and we are going to set that to 0. Okay, and then alpha equals 0. Okay, so yan yung gusto nating gawin to solve for the extremum na path. Okay? Okay, now it's not a sufficient condition but it is a necessary condition. Okay. Para maintindihan niyo kung ibig sabihin ng mga y na yan at saka n na yan, okay, let's consider this example. Dito, so this is example 6.1 dun sa book. Okay, dapat pala kinopy-paste ko rin yung question. So consider the function f is equal to dy dx squared. Okay? Where y of x is equal to x. Okay. Add to y of x the function. Okay, so ang sabi dito is add to y of x the function n of x. Okay, sorry. N of x is equal to sine x. Okay, so ibig sabihin, yung ating y of x of alpha, sorry, baliktad, y of alpha of x ay equal sa y of 0 of x plus alpha n of x. Or, ang y of 0 of x natin ay x plus alpha and then idadagdag natin yung sine of x. Okay? So ito yung y of 0 of x. Pag 0 yung alpha. Okay? Okay, so ang pinapagawa is to find j of alpha between the limits x equals 0 and x equals 2 pi. Okay, and show that the stationary value of j alpha occurs for alpha equals 0. So yung minimum niya occurs at alpha equals 0. Okay, so yung iba't ibang paths
Okay, nung functional ay makikita nyo rito. So for different values of alpha. Okay, so obviously itong straight line, yan yung alpha equals 0, di ba? Kasi y of x is equal to x lang siya eh. So linear siya. Right? Pero pag nagdagdag na tayo ng sign of x, multiply natin by some value alpha, so itong unang graph na ito is, ang tawag dito, may particular na value ng alpha, and then itong pangalawang graph na ito is another value of alpha. Okay? Okay, so, ano na ngayon ang gagawin natin dyan? So, syempre, ang kailangan natin hanapin is yung f. Okay? Ang kailangan natin hanapin is this. Yang f na yan. Okay? Okay? Although dito, given naman na yung given naman yung f, ang f is in the form of dy dx squared. Okay? So, ang gawin lang natin is, kunin lang natin yung derivative ng y with respect to x. Okay? Okay. So, ang y, sabi natin kanina is x plus alpha sine x. So, ang derivative ng first term with respect to x, 1 plus alpha is treated as a constant, tapos cosine x. Okay, and ang f sabi is dy dx squared. So this will be 1 plus alpha cosine x squared. Okay, and pwede natin i-expand ito. 1 plus 2 alpha cosine x plus alpha squared cosine squared x. So ito na yung ating j of alpha. Okay. Ang limits of integration is from 0 to 2 pi, diba? As given. And then ito yung ating f, 1 plus 2 alpha cosine x plus alpha squared cosine squared x dx. Okay. Okay. And medyo straightforward na yan i-integrate. Diba? Kayang-kaya nyo na yan. No? Yes. Talagang napakataas ng confidence nyo sa sarili nyo. No? Kaya nyo na, di ba? Yun. Okay. So 2 pi plus alpha squared. Okay. So ang isang tanong is, ano yung sinabi kong isang tanong niya? Show that the stationary value of j alpha occurs for alpha equals 0. Okay, so minimum value. Yung ba yung minimum value according to this equation? Yan, di ba? Kasi regardless of the value of alpha, whether positive or negative yan, idadagdag mo parati yan sa 2 pi. Di ba? So the only way ang only minimum value dito is when alpha is equal to 0. Kasi in that case, 2 pi yung value niya. Right? Right? Okay. Okay. So, meron tayong ngayong gagamitin para ma-simplify yung anong tawag dito, mga bagay-bagay. So ang idea, 'di ba, ganito. Meron kayong function, meron kayong system, hahanapin niyo yung y and then hahanapin niyo yung f and then susulat niyo yung functional. Okay? So ganun yung process. Pag nasulat niyo na yung functional, kukunin niyo yung derivative ng functional with respect to alpha. Okay? And then set it to 0 to solve for the extremum path. Typically yung minimum path. Okay, so how do we do that? So we start with, sabi natin j alpha is equal to integral from x1 to x2 ng f, okay, ano yun? y prime x tsaka dx. Okay, so and then kukunin natin yung derivative ng j with respect to alpha, which means na kukunin natin yung derivative ng, so yung f is dependent on y, pero yung y is dependent on x. Diba? So mag-chain rule tayo, right? Okay. So anong tawag dito? Yung f, anong gagawin natin dito? Partial
derivative ng f with respect to y muna. Okay? And then yung y, kukunin natin yung derivative niya with respect to alpha. Right? Kasi yung y yung nagde-depend sa alpha. Yung f nagde-depend sa y. Similarly, kukunin natin yung derivative. Dito naman, kukunin natin yung derivative ng f with respect to y prime. Okay, and then kukunin natin yung derivative ng y prime with respect to alpha. Okay, kasi remember, f is dependent on both on both y and y prime, but not on x. Okay. Okay, ano nga yung y? Oops. Ano nga yung y? Y is equal to x plus. Okay. And pag kinuha natin yung derivative niyan with respect to alpha, n of x. Ba? Right? Okay. So alam na natin ito. Ito, alam na natin yan. Okay. Okay, ito naman. So y prime is just derivative with respect to ng y with respect to x. Diba? So, ibig sabihin, dy prime d alpha is just the alpha ano na nga to? Y and then d sandali. Ang y prime is dy dx. Okay, so ganyan. Okay. So, ano muna ang dy dx? Y prime, di ba? Yung unang-una, plus alpha n prime. Tama? Tama? So, partial with respect to alpha, ito ay magiging y prime plus alpha n prime. Okay? Tapos, pag kinuha nyo na yung derivative niyan with respect to alpha, ang matitira lang ay n prime. So, d n dx. Okay, so alam na natin itong second term dyan. So, pag sinulat natin yan, so yung dj d alpha equals sa integral from x1 to x2 ng partial with respect to f ng y n of x plus partial ng f with respect to y prime ng n prime of x or dn dx. Para masundan natin yun. dn dx. Okay? Sinisend ko naman to. Okay. So, kaya-kaya nyo na to, evaluate na. Hindi naman sabihin hindi. Yung first term, ma-evaluate nyo ba yan o hindi? Okay, hindi siya ma-evaluate, di ba? Kasi hindi nyo alam kung ano yung n. Di ba? Right? Hindi nyo alam kung ano yung n. Okay, yung second term, ma-evaluate nyo ba yan o hindi? Hindi rin kasi hindi nyo alam kung anong n. Pero pwede nyo i-simplify. Okay? Paano nyo i-simplify? Anong technique?
Anong technique yung gagamitin niyo? Second integral lang yung ginagawa natin. Yung ginagamit, yung ini-evaluate natin. So, ano pwede natin gamitin dyan? Para ma-simplify. Okay. Bigyan ko kayo ng hint. So, dun sa first term, meron kayong n of x. Okay. Ang gusto natin gawin sa second term is n of x lang din. Okay. Para pwede natin sila i-combine. Then, masisimplify natin yun yung buong integral. Okay? Intindihan nyo? So, gusto natin i-simplify yung second integral such that i-replace natin yung dn of x, dn with respect to x, ng n of x lang. But we have to do something para mangyari yun. Ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin? Gamitin. Oh, pero how? Anong method na gagamitin? Integration by parts. Right. So sa pag-integration by parts, gagamit tayo ng ano, di ba? Ang isa pang tawag ko sa integration by parts na technique ay let you. Di ba? Let you be equal to partial ng f with respect to y prime. Okay, so ibig sabihin ang du is equal to second derivative. Hindi, sorry. Mali. Ito ay derivative with respect to x. Okay? So, du dx, gawin natin d dx. Okay, so partial with respect to f. Okay? So, yan yung isa. And then, ano yung v natin? O ano yung dv? dn over dx. Okay, so ang v ngayon dito ay n of x. Okay. Okay, so uv, so yung first integral, second integral, x1 to x2, partial ng f with respect to y prime, partial derivative ng n dx ay equal ngayon sa anong first term? Partial ng f with respect to y prime times n of x evaluated from x1 to x2 minus v du. Ano ang v and x at ang du ay d dx partial with respect to y prime ng f times n of x dx. Limits of integration ay from x1 to x2. Okay, may evaluate nyo ba ito? So pag in-evaluate natin yan, anong lalabas? N of x2. Hindi, gaganunin ko lang. Ayan. Para hindi na ako mag... Ang sagot dyan ay... hindi lang sila equal. Ang value pa nila at the endpoints ay 0. Di ba? Yung sinulat natin kanina. Okay? So yung first term becomes 0. Yan yung mga yung mga gusto nyong mangyari pag nag-integrate kayo, di ba? Yan yung mga ayaw nyo mangyari sa exam. Tama? Tama? Yes. Okay. So ano lang next step? Siyempre, pabalik na tayo dun sa d alpha is equal to integral from x1 to x2 ng yung first term is partial ng f with respect to y ng n of x. Minus partial with respect to f d dx ng y prime n by
dx. Okay. And pwede natin ngayon ilabas yung ano, yung n kasi nga common na sila kanila sa two terms yung ano. Okay, so lalabas natin yung n at ito ay siyempre gusto natin na yung derivative na yan ay equal to 0. Okay. Kailan mangyayari yan? Yung yes. In other words, yung term dun sa parenthesis ay equal to 0. Okay? So, partial ng f with respect to y minus d dx partial ng f with respect to y prime ay equal to 0. Ang tawag dito is ay Euler's equation. Okay, remember that f is dependent on y and y prime. So when you set up the function f, kukunin niyo yung derivative ng f with respect to y and kukunin niyo rin yung derivative niya with respect to y prime. Okay. Siyempre, gumamit tayo na ngayon gamitin natin yan ngayon sa isang example. So itong next na example na okay na ba kayo dito? Tapos niyo nang copy ito. Okay. So, anong tawag dito? Ang next example dito is example 6.2. Okay. Example na to is tawag dito, discusses yung tinatawag na brachistochrone. Narinig niyo na ba yung brachistochrone? Ha? Nalin? Yes, exactly. Curve, the path that takes the least time. Okay. Maraming videos yan sa YouTube. Oh, yan, tulad nito. So, halimbawa, anong gusto yung video? Huwag yung mga 26 minutes, ha? Yung simple lang na makikita niyo yung example. Ha? Shorts. Ito. Wala ba talagang audio to? Okay, so dito, syempre akala nyo, ang ina-expect nyo, tawag dito, ang alam natin, di ba, ang tinuro sa atin, shortest distance between 2 points ay straight line. Turns out na, actually tama naman, kasi yun talagang shortest distance. Di ba? Kasi kung compute nyo lang yung distance lang, kuha kayo ng ruler, talagang yun yung pinakamaikli. But it's not the fastest or it doesn't take the least amount of time. Okay? So the shortest distance is not necessarily the path that gives you the least amount of travel time. Okay? Okay? So yun yung brachistochrone curve. So ito okay din to. Trip.com, amazing travel deals. Save up to 50% on flights and hotels. Okay, kasi dito may upward ka na path and then may lower ka na downward na path and then yung straight. So di ba? Ano? Ay, oo nga, sorry. Kasi naka to eh. Naka siya? Slow motion and yung camera na ginagamit nila minsan. Okay, sige, titigil ko na. Okay. So, yon. So, yan. Pwede kayong mamili diyan, panoorin niyo yan buong gabi mamaya or bahala kayo sa buhay niyo. Pero at least alam niyo na kung ano yung brachistochrone. Nasaan na yun? Okay, brachistochrone.
Sige nga, bigkasin nyo. So, ang sinusolve natin dito ay the path, okay, that gives the least amount of travel time. Okay. So ang minimize natin dito is yung path. Okay, pero ang hinahanap natin dito ay yung time. Okay. Okay. So paano natin sisimulan 'yan? Yun parati yung yung parati yung pinakamahirap, 'di ba? Ano yung magiging starting point natin dito? Okay, how do we determine kung ano yung time? Okay, so ang idea is dito magsa-start yung particle at x1 y1 and dito siya mag-end. Okay, x2 y2. Okay? So ang gagawin natin is tulad ng ginagawa natin before, is pipili lang tayo ng infinitesimal na path. Okay, divide natin yan by velocity, yung speed. Okay, para makuha yung and then i-integrate. In other words, iisa-isahin natin yung gagawin. Infinitesimal divided by velocity, tapos integrate natin para makuha yung total time. Okay, so ito yung infinitesimal na path divided by v. Integrate natin over tawag dito from x1 y1 to x2 y2 at yan yung least amount of time. Ngayon yung ds, okay, so ito yung x-axis tsaka y-axis. So yung ds, okay, yung ds na yan ay located sa based on kung ito yung x at saka ito yung y, ito yung x. So ibig sabihin yung ds na yan ay equal sa dx squared plus dy squared. Okay, so ito ay x1, y1, x2, y2. Ano yun? Dx squared plus dy squared raised to the 1/2 divided by v. Okay, and then yep. Ano ngayon ang v? Yun yung tanong natin. Kailangan natin ngayon siyang i-express in terms of either y or x. Right? Right? Okay. So paano natin masosolve yung velocity from x1 y1 to x2 y2? Nakita niyo dun sa video kanina na essentially ang tawag dito, pinapalaglag niyo lang yung object, di ba? Pinapadulas niyo lang yung object. So anong nangyayari dun sa object as it travels? Nag-accelerate siya. Ano pa? Yes. Well, pero may constraint ka dito eh. Meron kang path, di ba? Hindi so may iba pang forces na involved. Yes. So meron na, yun, tulad ng sinabi niya, merong acceleration. Di ba? And mahirap i-compute. Pag ganito yung path, ang hirap i-compute yung acceleration, di ba? Kasi nagbabago yung slope eh. Right? So kalimutan nyo na yung Newton's laws. Di ba? Okay? Unless na gusto niyo talagang gawin. Na-solve yung acceleration. Okay? Ano pang nangyayari dito? Ano pang pwede natin i-consider sa nangyayari sa kanya para mas madali natin ma-solve yung problem? Remember, we're solving for V. Okay. Change in position. Okay. Yung first and final position. So anong concept yung gagamitin natin ngayon? Sa displacement of? Some physics concept yung narinig na regardless of the path independence also. Yon sa energy. Actually, hindi necessarily kinetic. In particular, sa anong specific na energy? Hindi
Hindi total energy. Total energy is conserved eh. Total energy is conserved. Diba? Okay, so pwede yung kinetic energy, pero yung kinetic energy will just give us 1/2 mv squared. O, paano natin kukunin yung the expression for V? Diba? Potential energy, di ba? Okay, I hope na, ay, mukhang naputol yung recording natin doon. Oh. Hindi lang na-share yung content, pero nagre-record pa rin siya. Okay, share natin ulit yung content. Okay, so, potential energy. Okay, so anong nangyayari dito is nagdi-decrease. Ano nangyayari dito? From x1, y1 to x2, y2. Ha? Okay, maximum kasi ina-assume nyo na yung ano no? Oh, kaso kung titignan niyo yung axis. Maximum ba siya? Kasi ang x ay nakaturo downward. So, minimum potential energy yung x1, y1. Tignan niyo yung axis. And then yung x2, y2 ay maximum potential energy. Okay? And yun din naman talaga yung nangyayari, di ba? Well, hindi pala. Kasi nag-increase dito yung velocity niya. Right? So ngayon, pwede nyo i-relate yung gravitational potential energy with the anong tawag dito? Kinetic energy. Kasi from x1 to y1, from x1, y1 to x2, y2, nag-change yung gravitational potential energy niya at nako-convert into kinetic energy. Okay. So, ano ngayon ang kinetic energy is straightforward is just 1/2 mv squared. Ano ngayon ang kanyang potential energy? Ha? mg h. Pero kung kasi ang binabari natin parameter dito is x, di ba? So, syempre, di-describe natin siya. Yung h kasi is constant yun, di ba? Pero dito ang nagbabali ay x. Papalitan natin yan ng x. Gagamitin natin yung x instead. Okay? So, pag in-equate natin itong dalawa, equate natin sila kasi energy is conserved. Ang makukuha natin is V is equal to square root ng 2gx. Okay, so itong ating equation dito ngayon will become, mula sa next page. So, T is equal to integral from x1, y1 to x2, y2. Ano na nga ibabaw? Dx squared plus dy squared 1/2, and then ito ay ano yun? 2gx. At lahat yan ay kukunin natin yung square root. Oops. Okay? Ayos. So, marami pa tayong pwedeng gawin may mga pwede pa tayong gawin para ma-simplify yan. Okay. So ano nagbabago rito? X. Di ba nagbabago yung potential energy niya along the x-axis. Nagbabago ba yung potential energy niya along the y-axis? Wala, di ba? Hindi. Right? Okay. So, pwede ko na sigurong isulat na yung integral from x1 to x2 na lang. Kasi wala namang effect yung change from y1 to y2. Kasi pareho lang yung energies. Right? Okay. At ito pang isa kong gagawin. If factor out ko yung dx, so pag factor out ko yung dx, magiging ano na lang to? 1 plus dy dx squared over 2gx 1/2, and then may dx ako. Okay, or x1 to x2 ng 1 plus y prime 2gx 1/2 dx. Yun na yung y prime, yung dy dx. So ano ang ating ngayon? Function na f?
Ang ating function na f is 1 plus y prime over, wag na natin isama yung 2g kasi constant lang naman yun. Para lang x and then square root. Okay. Okay. Ngayon, gagamitin natin yung Lagrange, yung Euler's equation. Ano ang Euler's equation? Partial ng f with respect to y minus derivative with respect to x ng partial ng f with respect to y prime. Okay, ano ang partial ng f with respect to y? Ito ang f natin, di ba? Ano ang partial ng f with respect to y? 0 kasi wala. May nakikita ba kayong y dyan? Wala, di ba? Ang nakikita nyo is y prime. Okay. Ngayon, ano ang partial ng f with respect to y prime? So, sige lang, simplify ano lang natin. Ay, y prime squared na dapat, no? Y prime squared yun. So, anong derivative? Step by step. 1/2. 1/2 y p. I see 1 over x. Okay? And then yung sinasabi nyo na 2y prime. Tama ba? Minus. Chain rule. Minus 1 negative 1. O yung numerator lang yung kunan yung derivative, yung x raised to the 1/2. Wala naman kayong pakialam dyan. Di ba? Di ba? Paki-double check na lang. Y prime. Meron kayong y prime squared. So, kailangan 2y. So, mag-cancel syempre yung ano dyan. Yung 2, so ito magiging ano na lang. Y prime over X times 1 plus 1. okay, tapos ito ngayon ay raised to the okay. Okay. Now, dun sa second part ng Euler's equation, ito yung nakikita ninyo. Tama? Tama? Okay. Equal yan sa 0. Agree? Agree? Kasi yung partial ng f with respect to y is 0. So itong second term is also equal to 0. Okay? So ibig sabihin, ang partial ng f with respect to y prime is a constant. Okay, Ben? Yes. Tawagin natin yung constant na yan na a. So ibig sabihin, yung y prime over x 1 plus y prime squared raised to the 1/2 ay equal sa a. Okay. Square natin para mawala yung 1/2. Y prime over x. Y prime squared. Ano nga palang 1/2. Y prime squared equals sa square. Tapos, isolate y prime. A squared x. Ay, may nakalimutan ba ako ano? Nakalimutan ba ako? Okay. So sa book, hindi niya sinet yung constant as simply a. Sinet niya as 1 over 2a
square root. Okay, yun yung ginawa niya sa book. So, ibig sabihin ito magiging equal sa 1 over 2. So, Dahil po ba yung sa nilabas ay is na constant. hindi. Walang kinalaman yan doon. For ano lang, para mas maging compact yung equation mo mamaya. So, pag in-isolate natin yung y prime kasi, so yung dy dx, magiging equal yan sa x over 2ax minus x squared raised to the 1/2. Okay, pag ginawa natin yung dy dx. So, in-isolate natin yung y prime. So, y prime is equal to dy dx. So, ibig sabihin, ang y is equal to integral ng x over 2ax minus x squared raised to the 1/2 dx. Okay. So, kaya niya introduce yung 1 over 2a para masulat niya na ganito. Okay. Kasi yung ganyang form, mas madali siyang integrate. Right? So, nagtitake ng some level of experience para malaman nyo kung anong klase constant yung introduce. Okay? So, ito na actually yung path. Okay? That describes yung minimum tawag dito, that corresponds to the minimum time. The only thing you need to do is to integrate. Okay. Okay, sige. And sundin na natin yung ginawa sa book. So, ang ginawa sa book is, ginawa niyang, let x be equal to a1 minus cosine theta. Okay, so nag-change yung variable siya. So, ibig sabihin ng dx is equal to a sine theta d theta. So that yung y ngayon magiging equal sa integral ng a 1 minus cosine theta d theta. Okay? So yung x is a 1 minus cosine theta. Yung x na to is a 1 minus cosine theta. So yung dx is a sine theta d theta. Okay? At ang kababagsakan niyan is this expression. Okay? So kayo na yung gumawa ng math niyan. Okay. And this one is easy to integrate, straightforward. So this will be y is equal to a 1 minus, a theta minus sine theta plus some constant. The constant of integration. Okay, so ang x is a, ano yun? A1 minus cosine. Okay, familiar ba kayo sa equations na ito? Wala lang kayo, Sam, unless na malaman yun. May insekto. Insektong lumilipad. Ha? Anong double angle? Double angle identity. Hindi. Anong shape nitong path na to? Kasi i-describe natin yung path. Ito na yung equation for the path that describes yung least amount of time. So pag ginraph nyo itong path na to, ano yung shape niya? Anong shape niya? So sabihin niyo lang na hindi kayo familiar. Huwag niyo nang pagpilitan. So ang tawag dyan ay cycloid. Ang solution is a cycloid. Ito yung shape. Okay, yung solid line yung shape. Okay? And kung babalikan natin yung YouTube videos, may ano nga pala dito. Ayan. So tignan nyo. Halimbawa dito sa shorts, yung kulay-pula yung yung path ng shortest ng least amount of time. Anong shape niya? Diba? Dito, yan, dito. Build your website today with GoDaddy Web Hosting Plan. Faster load times are great for busy businesses that need more space. Asan dyan yung path na nagpapakita ng least amount of time?
1, 2, 3, 4, 5. O yung colors na lang pala. Red or brown? Red or brown? Red. Ha? O ganito, lahat ng red, taas kamay. Ha? Lahat ng red, taas ang kamay. Okay, so ayun, sakto, yung mga nasa likod ha, lahat kayo red ha. Okay, kasi ikaw red ka, Maxine? Red ka? Okay, yung mga nandito sa harap ay brown. Okay, hindi na ako boto, alam ko na to eh. Crucial! Ayan o. Ha? Ha? Grabe. Okay. Well, anong shape ng curve? Well, cycles. Makikita nyo dito na shape sinusunod niya. Yung A. A. Yung constant na A. Yan. Di ba meron kang A na constant? Tapos ano yun, sir, ano po pa ako? Sa real life, Sa taas. yung curvature. Yung curvature. Hindi perfect. Hindi. So dito, halimbawa dun sa ano, dito sa video, yan. Ito. Hindi ko na-explain, no. So ito, actually, pare-pareho naman sila ng cycloid. Magkakaiba lang sila 8. Yan, cycloid lahat yan. Kita nyo naman na, actually, nakita nyo kanina, gagawin siya, di ba? Ito, cycloid dito, papalakaan siya. Pero magkakaiba lang sila ng 8. Yun lang, itong A lang na ito yung nagbigay sa inyo ng pinakamaliit na time. Okay. So kung tutusin, itong tatlo na ito, ano rin siya? Functionals din ito. Diba? Nag-describe ng iba't ibang value nung n. So ito ay n of x times some alpha. Ito ay n of x times some other value of alpha. Kasi ito yung alpha equals here. Okay? So, ganun. Okay. So yun yung use ng ng Euler's equation. Any questions? Any questions? Now, merong interesting na problem sa tawag dito sa chapter 6 towards the end, at yung problem na yun ay 6.7. 6.7. Meron ba kayong e-book dyan? Hindi may e-book. Tignan nyo na lang, hindi ko maka-flash. .7 nga ba? Nakita nyo na kung ano yung yung light. Yes. Yun naman yung pinag-usapan natin kanina, di ba? Fermat's problem. Diba? Fermat's principle. Right? So yung light travels the least, yung path na tinitake ng light is the path that takes the least amount of time. And it turns out, okay, na yung path na yon, okay, ay yung path na pinag-aaralan ninyo sa optics na refraction. Okay? So, kaya ganon yung shape ng refraction curve ninyo or refraction line ninyo ay dahil sa Fermat's principle. Okay? Kasi it takes the least amount of time. That's the path that takes the least amount of time. Okay.
So nabanggit ko lang na interesting yung problem na yun. Ewan ko lang kung paano nyo i-take yun. Okay, so next, consider natin yung next na problem. Next na example. So ito yung example na ito ay 6.3. Okay. Okay, so consider the surface generated by revolving a line connecting two fixed points x1 okay, and y1. Okay, so yun yung line na x1 connecting x1 y1 to x2 y2. Okay, so may line muna. Line muna yung tignan nyo. Okay. Ito munang line yung tignan nyo. Okay? Okay. Ngayon, sinabi dito, pag ni-revolve nyo yung line na yan about the y-axis, magge-generate siya ng surface. At yung itsura ng surface ay ganyan. Okay? About an axis that is coplanar with the 2 points. Okay? So, ang axis na yun ay yung y-axis. Okay, so ang tinatanong dito is find the equation of the line connecting the points such that the surface area generated by the revolution is a minimum. Okay, so ang hinahanap natin dito ay equation of a line. Okay? At yung effect ng line na yun is, tawag dito, mag-create siya ng surface area, pero dapat yung surface area na yun is a minimum. Okay? Yung area na ma-degenerate is. So it can be many lines, di ba? Pwede kayo magkaroon ng line na ganito, okay, pwede kayo magkaroon ng line na ganyan, pero what is the equation of the line that generates the surface area, the smallest surface area? Okay, pag ni-revolve natin yung line around the axis. Okay. So, syempre ang hinahanap natin ngayon yung ds kasi yung ds, yung s, yun yung equation ng line. Tama ba? Tama ba? Okay. Pero kailangan din natin siya i-relate dun sa area. Kasi ang alam natin is yung area, yun yung i-minimize. Right? Kasi what is the line that minimizes the area? So area yung kailangan nating solve essentially. So based from this graph, how is dA related to ds? Ha? Nung ano? Okay, so ano ang equation? Okay, sige. So anong equation ng circumference? 2 pi? Anong? Bakit? Hindi. Ang ds is ano eh? ds pa ganun. Diba? Sabi niyo yung circle pa ganun. Diba? Anong plane ng circle? Nasa aling plane yung circle? Nasa x plane. No? Well, x lang nakalagay, walang z, diba? So anyway, nasa x plane lang siya, diba? So anong parameter yung nagde-describe ng radius? Ha? Radius. Oh, yung radius. Nagbabago yung radius niya eh, diba? Depende kung anong height siya, diba? Ha? Hindi, yung ds is pa ganyan. Ito yung ds nyo. Yan yung ds nyo. Along the y-axis yan. Pero ang sabi natin is yung radius is coplanar with x. Wala sa y. So, ang hinahanap natin sa action? Sabi niyo circumference. Tama naman yun. Ano ba circumference ng circle na yan?
2 pi. Hindi, yung R, nagbabago ba yung R pag ano? Yes, sir. Ha? Paano siya nagbabago? Paano nyo i-relate with ano? Okay, naintindihan ko yun. Pero paano siya i-relate with X, for example? How is R related to X? Ay, sir, naka- Kung saan banda yung point sa X, sir, kung mas malayo siya, which means basically kung saan nakalagay yung X. Okay. So yung R is what? Equal to, X, sir. yes. R is directly equal to X. Okay, 2 pi X. Okay, kasi sa isang plane, okay, yun yung, ang circle na yan ay may circumference na 2 pi X. Okay, iba yung X value. Ilipat mo sa ibang plane, iba na naman yung X value niya. Diba? Okay, so 2 pi X pa rin yung circumference. Yung expression for the circumference is still 2 pi X. Okay. So yung area niya ngayon is, multiply natin to by ds. Okay. Okay, remember ang kino-compute natin na area is ito yung surface area, hindi yung area ng circle. Okay, yung strip, yung area ng strip ang kino-compute natin. Kaya natin siya minumultiply by ds. Okay? So ito ngayon ay, so ang dA is equal to 2 pi x dx squared plus dy squared. Square root. Okay, so, ang area is equal to 2 pi x1 to x2. Okay? Kasama pa ba yung y tsaka ano? Yung y1 tsaka y2? ay, yung may- Mhm. yung sir. Bakit? Constant lang, sir, kasi hindi Yung yung sa wall. Ay, pag ano, sir. Ay, hindi, sir, pag nag-change yung constant lang, sir, yung wall. Kasi Mhm. nag-change yung X. Pero may naka-assign per amount sa mga lang. okay. I-rewrite ko lang muna to bago tayo magtuloy. Okay. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan, ha? Pinactor out ko lang yung dx. Okay? So, meron tayong x. 1 plus y prime. Okay. So, balik tayo dun sa tanong. Bakit wala na yung y1 at saka yung y2? Yung alin? Hindi nagbabago yun? Sorry. Actually, nagbabago yung radius. Pero yung radius is described in terms of x. So, nagbabago siya. Kaya mo papalitan yung x1 at x2. Sa ibang effect yung Y sa radius. Okay. Actually, masyado nyo lang ino-overthink. Sir, constant lang, sir, yung Y. Tapos, di ba, parang, na-imagine ko, sir, pag pin natin, parang yung pagbabago lang ng X yung pinaka. Okay. Oh, sinulat ko na yung expression for f. Walang Y sa expression. Bad trip. Oh.
Kung may Y, kung may Y, okay, sige, itira niyo yung Y. Okay? Itira niyo yung Y. Sama niyo yan. Okay. Good. So, gamitin natin yung Euler's ano ngayon? Euler's equation. So, partial ng F with respect to Y is 0. And then, ang partial ng F with respect to Y prime is so x y prime over 1 plus y prime squared square root. Okay? Okay? And then kukunin natin yung derivative niyan with respect to x. Ang matitira na lang ay y prime one plus y prime squared square root. Okay? At equal yan sa 0. So actually kahit hindi natin yan aninin, kahit ito lang i-treat natin. So halimbawa, ang ibig sabihin is xy prime over 1 plus y prime squared raised to the 1 half. Equal na siya sa isang constant. In this case, a na siya. So solve for y prime or dy dx. Ang makukuha natin is x squared minus a squared minus a squared raised to the 1 half. Okay, and so yung y ngayon is integral ng a dx over x squared minus a squared raised to 1 half. Okay, so yan, madali lang yan i-integrate. Diba? Kasi may a kasi ibabaw and then may a squared. Ay, sorry, wala pa. Hindi pala siya ganun ka straightforward. Kasi x squared nga pala yung variable natin dito. Pero alam nyo ng technique na gagamitin dyan. Ano gagamitin yung technique dyan? Pag nakakita kayo ng x squared tsaka ng a squared. Trigonometric. Yes, trigonometric substitution. So a cosine hyperbolic ng inverse cosine hyperbolic ng x over a plus b. Yung b dito is constant of integration. Then yung x is equal to a cosine hyperbolic ng y minus b over a. Okay? So nakuha lang yung x from this expression galing dito. So dito in-isolate yung x. So tawag dito. Itong equation na to describes the equation of a catenary. Okay, which is essentially yung shape na yun. Yun yung catenary. Yes. Okay.